ngayon ay si Chief Engineer Buenaventura Yante, PMMA, batch 1978, and Mr. Mark Medina, Vice President for Marketing of Meridian International Maritime Training Center. Ayan. Good morning, guys. Good morning. Ang ganda naman ng pangalan nyo, Buenaventura. Bali, parang ng father ko yun eh. Junior lang ako. So ano pong nickname? June. Dahil na junior kayo. Ayan. Ngayon, partner, ang pag-uusapan natin ngayong umaga, yung tungkol sa seafarer, di ba? Kanina ang kino-question mo, kasi ako din, tinanong ko, pagka sinabing seafarer, ito ba yung mandaragat, pero hindi pala mga seaman? Okay. So, dun sa mga nagnanais na gusto mag-seaman po, ano ba ang mga requirements na dapat na nila ihanda? Unang-una, siyempre, kailangan makatapos sila sa maritime school. Okay. Bali, 4-year course yun. Yung tinatawag na... 4 years? Yeah. Bachelor of Science in Marine Transportation. Yan sa mga deck officers yun, magiging kapitan. Yan naman, Bachelor of Science in Marine Engineering, BSME, magiging chief engineer, paresko. So, Okay. bali, 4-year course yun. May age limit po ba or age bracket? Kunyari ako, gusto ko na po mag-iba ng career. Gusto ko po Hindi, after... Hindi ka agad? Gusto naman hindi agad ang sinabi. Sa amin sa academy, sa Philippine Maritime Academy, mostly after ng high school, mag-start ka na. Pag sinabi ba seaman, panlalaki lang talaga? Hindi, ngayon marami na seaman. Marami na ngayon sa ngayon. Okay. So, kailangan after high school, doon na sila alam na nila na gusto nila mag-seaman whether lalaki or babae. So, pagkatulad namin, late na. Hindi, actually, sa amin, kahit college graduate ka na, pwede pa rin. Kung nasa mag-30s ka na or 40s, pwede pa ba? Pwede pa rin, pero... Depende sa passenger ship. Sa school, hindi na. So, kunyari, kahit hindi ka natapos ng sa BSME o BSMT, gusto mag-seaman, pwede pa rin. What about the trainings? Mahirap po ba kapag halimbawa ikaw ay kukuha ng... Medyo. Mahirap. Is it true na kailangan ay tumatalon ka sa dagat? Isa yon sa mga... Yes. Kasi you have to get the requirements na training pa rin ng basic training. Yun. Hirap. Yung tatalong ka rin sa Ilang swimming. feet? 14! Hindi ko Pero- yata kaya yun. Sa swimming pool lang naman yun. Tsaka may life vest. Swimming pool naman may yun. May life May life vest. vest meron. Kasi pag walang life, baka hindi ako lumabas. Tsaka may, meron naman Lulutan ka, lifeguard. partner. May lifeguard naman eh. So kapag hindi mo nagawa yun, Hindi ka bagsak. papasa. Hindi ka papasa. Grabe. Okay. So lahat ba ng mga seaman marunong lumangoy? Actually, sa experience namin, siguro halos lahat. mga 95%. Meron din. Kasi meron din iba mga na- officer na hindi rin marunong lumangoy rin. Ano naman, kaso Pero, hindi ganun ka, ano. Depende Okay. rin, mga 95%. 95%. So, merong 5%. Doon tayo papasok sa 5%. O, ikaw. Yun pa ba yung tinatawag na SOLA? SOLAS. Before SOLAS. Safety of life at sea. Yan yung pinaka-train nila na dapat. Pero nilang ngayon po, makumpleto. iniba na yung pangalan kasi ngayon. Hindi na SOLAS. Hindi na. Basic training first. Basic Kaya training. bali, yung sa SOLAS nyo, kasama na yung basic training. Yun ang una-unang kailangan makuha mo para makuha ka ng seaman book. Seaman's book. One of the requirements na yun. Yun ang una-unang training na kukunin mo. Alright. Okay. O, sige, ito naman. How do you compare Filipino competitiveness to seafarers from other countries? Okay. Sa Philippine Seafarer naman, no, may pagmamalik ako kasi sa dinami-dami na nakasama ko ng mga European officers, no, nag-try sila Chinese, Indonesian, Myanmar, Indian. So they prefer Filipino seafarers kasi unang-una, sa trabaho, masipag tayo eh. Pangalawa, hygiene. Kasi tayo, Pilipino, malinis eh. Kung sa ano, tayo araw-araw, alam mo na, di ba? Nakasanayan natin yung malinis tayo sa katawan, gano'n. So yun ang una. Kaso, ang minsan inaangalan ng mga principals natin, yung sweldo, medyo mataas daw Pilipino. Pero actually, yung output naman, okay naman eh, sa sweldo na binibigay sa amin. Kaya lang, dahil nga
yung ibang seafarers nila gusto kasi hindi maano yung hygiene nila, hindi malinis sa barko. Tapos, pero yung Chinese, nagtry sila ng Chinese. Kaso yung Chinese, hindi sila pampatagalan seafarers eh. After they earn the money, balik sila sa China, magbi-business na yun. Hindi pa ng Pilipino, kahit 65 na, nagbabarko pa yan. Tuloy-tuloy yan. So, mas devoted and mas Saka malinis, matyaga tayo eh. masipag Sa ang mga tayo, Pilipino. basta't maganda lang ang sweldo. Tapos, kasi pag on board kami, which is siguro, kung di-describe ko lang, baka hindi kayo maniwala yung hirap namin sa barko eh. Mahirap ang trabaho sa barko. Oo, siyempre, malayo ka sa pamilya mo, una-una. Tissue po, gusto nyo? Pangalawa, Mga payak. pinakamahirap yung umalon. Pag umalon na, yung rapsis, may bargyo, yan. Okay, so kapag kayo ay nasa kalagitnaan na, medyo parang ang buhay nyo rin ay 50-50, Oo, parang para kang gano'n? yung tawag na first class na prisoner. Sabihin, nasa gitna kayong dagat, pag lumabas ka ng barko, makikita mo tubig. Paligid mo tubig. Dagat yun. So, hindi mo masabi kung pagka mas mapanon, dumabog ang barko, yun ang mahirap. So yun lang ang number one na kinatatakutan nyo, yung pagka merong una. bagyo. Kaya, siyempre. And aside from that, wala na. Siyempre, sa trabaho rin. Yung risk sa trabaho na... Mga pirata rin, mga pirate. ngayon, ang problema namin, mga pirates. Pirate. Oh, okay. Marami. Ngayon, parating ano yan. Sa may, Africa. Group of Aden. Group of Aden, yung pag bumabiyahe kami papuntang... Kala ko sa pelikula lang ang pirate. Hindi, kung mapapanood yung pelikula na Captain Phillips, true story yun. Napirata yung barko, ganito ganyan, kung ano nangyari sa mga tao. Ngayon, try nyo, panoorin nyo. Sige po, papanoorin ko nga yan. Sige, sige. Okay, we have a question. Do you believe that Filipino seafarers are prepared to comply in the incoming implementation of the STCW? I don't know what's this STCW. 2010 amendments. Why? Ayun po, ano yes po ba yun? naman. Kasi nga, ang Pilipino nga, sabi nga, una-una, masunurin naman tayo eh. Okay. Sir, siguro dapat muna sabihin natin kung ano itong STCW. Yan yung Seafarers Training and sa watchkeeping. No? So, STCW. So, 2010 kasi, nagkaroon ng amendments noong 2010, pumunta rito yung IMO, yung head ng IMO, International Maritime Organization. So, nagkaroon ng amendment sa ano nga namin, sa watchkeeping duties namin, sa lahat. So, additional training na naman yon. Yun nga lang, siyempre, yung gastos doon naman ang nagiging problema namin. Siyempre kami nagbabayad ng training, iba hindi, gano'n. Depende sa principal yun. Kasi pag ang principal, European, pareho ng mga Danish, mga actually sila nagbabayad. Yung iba, hindi eh. Ang magbabayad ng training fee nila is sila mismo. Kami Okay. mismo kami. Okay. Malaki ba ang sweldo sa pagiging Ang malaki talaga, partner. Alam Malaki ko ba ang malaki. sweldo? Yung sweldo, siyempre, mas malaki yung kami, kapitan, chief niya. Kami, mataas ang sweldo namin. Pero bago naman namin narating yun, Marami din kayong siyempre, pinadaanan. siyempre. Mag-start ka naman sa mababa eh. Hanggang sa umabot You ka. work your way up. Ganun. Alright. To Ayan. lighten up, kumusta naman ang mga love life kung halimbawa kayo ay nasa kalagitnaan ng ano? Gusto ko lang malaman. Polygamous pa ba kayo? Actually, Polygamous pa ba kayo? masasabi ko lang ano, Makasagot mo niya. swerte yung mga babae na nakakapangasawa ng seaman. Hindi Bakit? Bakit po? Bakit? Kasi, Naging he said, she said. Bakit? alis ka. Alis ako ng... Dati kasi ang contract namin, 1 year eh. Sabi mo, 1 year ka mawawala. Di siyempre, 1 year kayo hindi nagkasama ng asawa mo. Pagbalik mo, honeymoon na naman yun. Yun lang pala yun. Isa pa, continuous naman yung support eh. Monthly, Okay. may allotment naman yung babae. So, in dollars pa yun. Pero gusto mo, convert mo na sa peso, pwede rin. Parang malungkot din ano, dahil Malungkot, ka sa kung pamilya. sa malungkot, kasi siyempre, pero ngayon dahil sa new technologies na internet, nagpag-usap ka na sa asawa mo, Hindi na siya ganun. hindi na ganun kahirap. kalungkot. Nung panahon namin yan, nung mga 80s pa, ang ano namin, Tape lang. sulat lang. Tsaka tape. Sulat lang. Voice tape, oh. Cassette tape. Yung voice tape, yan. Voice tape. Ngayon yung cassette tape, magsasalita yung asawa mo, mga anak mo, papadala sa amin yun. Minsan dumarating yung 3 months ng delay na. Ano ba?
Kasi naghihintay pa kaming magdumaong eh. Yan di ba yung tinatawag telegram? Nagte-telegram ba yun? Hindi, iba yun. Per word may ba? O kaya yung ganito kakata, happy birthday! Telex yun. Tapos late na, after Wala 2 na months yan, bago. Anong burden din namin, siyempre, hindi ka kasama sa pagpapalaki ng mga anak mo. Hindi ka nakaka-attend ng mga birthday nila, mga graduation, Mga kung special ano-ano. event. Wala. Yun lang. Buti na lang yung Okay. technology natin ngayon, real time na. If you want to talk to the person right now, pwede mo na pwede makausap. na. Oo. Kasi, yun nga. Okay. So how do you encourage yung mga dahil gagraduate na yung mga ibang estudyante natin na para kumuha din sila ng para maging marino sila. Actually, napakaraming kumuha ng ano ngayon eh, ng course na pagsisiman kasi unang-una, financially, magiging stable ka. Pangalawa, nakapunta ka sa ibang bansa, libre. Pero the hard way yun kasi sa dagat. Okay. Tapos pangatlo, yun nga, magiging maganda rin buhay mo kung talaga mag-iipon ka. Okay. Depende rin sa tao yun. All right. Okay, thank you so much, Sige, Chief ma'am. Engineer Buenaventura Thank you rin, ma'am. and Mr. Mark Medina of Meridian International Maritime Training Center. Ayan, baka meron po kayong mensahe, huling mensahe, at saka saan po nila kayo makokontak if they want to train? Sa mga Dabarkads, no? Dabarkads! Mga kapwa seafarers. Meron kaming training center, Meridian, nasa Calao, malapit sa Roosevelt yun. Alam naman nila yun eh. Malapit din kami sa Marina. Tabi ng Manila Doctors Hospital. Hospital. So, competitive naman ang training course fee namin. So, I invite you, tsaka sa amin, quality eh. Namin. Quality training. Okay. Thank you. Okay. Thank you very Thank much. you once again po at mabuhay po kayo dalawa. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank Alright, huwag po kayong maglilipat ng inyong channel. Up next is our community safety only here. Rise and shine!